Saan nagpa-flight na mag-isa lang? Lalo na sa malaking airport ka, nagpa-flight, kailangan maging present mind. Siguro may mga kasabayan ka rin ata na mga Pinoy. Pagkaibigan ka, pero minsan kasi mag-isa ka lang. May mga Pinoy, pero hindi mo pareho ng flight. Sa ibang oras sila. Kailangan maging active para hindi ka maiwanan. Ang dami ko ng kaibigan, iwan sa airport. Hindi ko alam kung tatanga-tanga. Ewan ko, wala sa sarili. Pero naman silang bumasa. So, sa experience ko sa Dubai, sa Saudi kasi, feeling ko hindi naman siya kalakihan. So, sa Dubai talaga, sobrang nalakihan ako. Kasi pagpasok ko sa Terminal 1 ata, ayan, pina-scan ko na yung baggage ko. Nag-over baggage pa ako niyan. May nakakausap ako while nasa linya kami. Maraming mga Pinoy. Yun nga lang, hindi ko pareho ng flight. Ibang oras sila. Sabi ko, ito na, mag-isa lang ako. Pagka talagang magmamarunong, tangan mo, magtanong. Kahit nakakabasa ka, kailangan mong magtanong. May mga security naman doon. Doon nga magtanong. So, ang dami ko pang lakad. Sabi nung ladies, kulangan mo ba yung baggage mo? Or babayaran mo? So, nakabayad ako ng mga 400 dirham ata. Nasa 35 kilo lang kasi yung nasa ticket ko. So, nasa 45 kilo yung baggage ko. Hindi ko matandaan kung magkano na yung kilo na pinabayaran niya sa akin. Basta, takbo ako ng takbo. Bahala, anong itsura mo dyan? Basta takbo. Kasi nakikita mo na yung oras eh. Kahit 3 oras pa yan, 4 na oras pa nandun ako sa airport. Kailangan maging mabilis. So, nakatatlong balik pa ako noon. Kasi, nung tinuro sa akin, pinuntahan ko, di pa pala doon. Bumalik ako ulit, nagtanong saan nga. So, ayun, finally, sumama sa akin yung security. So, ayun, nagbayad na ako. After ko magbayad, ito na, scan na ng passport, yung visa, kung naka-exit ka ba o hindi. Ito nga, sa tagal kong nakapila, finally nasa harap na ako. Bigay ko ng passport ko, binigay ulit. Sabi, pumunta ka doon sa pulis. Ito na. Kinakabahan na ako dito ha. Yung nang lalamig ka na. Pero alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama. Kalmado lang. Pero doon, marami ding nakalinya doon sa pulis. Bago pa man ako makapunta sa harapan, voice message na ako sa amo ko. Sabi ko, once natatawag ako, sasagutin mo. Kasi nasa pulis ako, hinawakan ako ng pulis. Bago pa man kasi ako umalis sa bahay ng amo ko, nagsabi na siya na kahit anong problema ko sa airport, umawag lang daw ako. So ito na nga. Siyempre, taas noo ako. Pakita mong hindi ka natatakot, wala kang kasalanan, wala kang kailangan takutan, wala kang kailangan ikatakot. Ang laki ng mama, ang laki ng mata. Ako patawa-tawa lang. Bigay ko ng passport ko. Sabi niya, bakit hindi ka naka-exit visa? So ayun, nagpaliwanag na. Nag-Arabic pa nga ako eh. In-Arabic ko siya. Sabi ko, hindi in-exit ang baba ko. Kasi gusto pa nila na babalik ako. Once na babalik ako, once na mag-change yung mind ko, babalik sa kanila, open yung visa ko. So, ayun, tinatakan na kailang oras na yun. Diretso na ako doon. Ayun, naghahanap. Mag-isa lang ako niyan. Dala-dala ko ang hand carry ko. Ang bigat-bigat. Ayun ko, sobra 7 kilo yun eh. Ito na nga. Sumakay pa kami ng train. Pagbaba namin sa train, pala doon ng destinasyon. Hinanap ko naman ang number ng gate ko. Takbo. Ayun. Nagtanong-tanong ako sa guard. Yung gate number 11. Pero nakababa ko 15. Sobrang takbo ko niyan kasi wala na. Minuto na lang. 20 minutes boarding na. So, ayun, nahanap ko na. Ang dami na. Parang ako lang yung kulang doon. Upo ko. Ayun, biglang tawag na okay na daw. Boarding na. So, yung mga planong bibili ng chocolate sa airport, magkakape sa airport, pasil-pasil sa airport, hindi nangyari yan. Kahinga na lang ako na lang nalaman. Nagutom na pala akong nakasakay na. Nakaupo na ako finally sa plane. So, yun. Kuha kong aral doon. Kailangan maging active. Kahit saan ka mang mapadpad sa mundo, kasama magtanong para hindi ka maiwan ng sasakyan mo na plane. Okay, goodbye. Good luck.